Mga boss, si Eli San Fernando po ito, ang inyong kinatawan sa Kamanggagawa Party List. Gusto ko lang ibalita sa inyo mga boss na pinapaimbestigahan na natin sa House of Representatives yung napakaraming bilang ng mga job order at contract of service ng mga manggagawa. Alam nyo kasi mga boss, kahit nakasulat na sa Article 13, Section 3 ng 1987 Constitution na karapatan ng mga manggagawa ang security of tenure, gobyerno pa mismo ang numero unong violator ng labor standards. Sa totoo nga lang mga boss, walang binatbat yung private sector pagdating sa pag-employ ng mga kontraktual na manggagawa kasi ang pinakamaraming bilang ng mga kontraktual na mga manggagawa ay nasa gobyerno mismo. Kahit halos wala o kulang-kulang ang mga datos mula sa Philippine Statistics Authority. Sabi mismo ng Presidential Communications Office noong 2023, nakapagtala ng 832,000 na mga COS at JO workers sa iba't ibang sangay ng ating pamahalaan. Mas lumaki yan ng 29.7% mula noong 2022 kung saan nakapagtala ng 642,000 na mga JO at COS workers. At alam nyo kung ano nakakagalit mga boss? Na itong pinakamaraming bilang ng mga JO at COS workers nandoon pa mismo sa mga major national government agencies gaya ng DPWH, DOH, DepEd at DSWD. At noong 2021, mismong Commission on Audit na ang nag-flag sa Department of Agriculture dahil pumalo ng mahigit 10,000 ang mga JO at COS workers dyan sa ahensyang yan. O kita nyo mga boss kung paano ginagago mismo ng gobyerno yung mga manggagawa niya. Kaya ayan yung dahilan mga boss kung bakit natin final yung House Resolution number 2 para imbestigahan ang dami ng mga JO at COS workers dahil ganyan kalaganap, ganyan karami ang mga manggagawa na hindi na po proteksyonan ang kanilang mga karapatan. Pag JO o COS worker ka kasi mga boss, wala kang benepisyo at wala kang proteksyon. Ang mga JO at COS worker, limitado ang promotion opportunity, ang career development program, walang paid leave benefits, overtime pay, holiday pay, walang night shift differential, walang 13th month pay, walang government mandated benefits gaya ng SS, GSIS, Pag-ibig, PhilHealth, walang retirement benefits, walang cost of living allowance, walang representation and transportation allowance, at maraming iba pa na mga benepisyo na na-enjoy naman dapat ng mga regular na mga manggagawa sa gobyerno. Akalain niyo yun mga boss, normal na makarinig at makakita ng mga manggagawa sa gobyerno mismo na 10 years, 20 years o higit pa, pero JO at COS pa rin hanggang ngayon. Kaya mga boss, paiimbestigahan natin sa House of Representatives yan. Itong resolution natin, isa sa mga unang-unang resolution, number 2 resolution niya na na-i-file sa House of Representatives. Naniniwala tayo na merong kapasidad ang national government na gawing regular ang mga manggagawang JO at COS. Napapanahon na talaga na i-review yung JO at COS system at dapat matuldukan na ang pang-aabuso sa mga manggagawa sa gobyerno mismo. Tara na, kamanggagawa!